magsimula, survey lang po. Taas po ng kamay kung sino dito po yung nakaabot ng preaching ko po last month, mga third Sunday po ng July. At ang pamagat po natin is Abide in Jesus. Sino po yung nandito nung third Sunday? Kung naabutan niyo po ito, kung naalala niyo po yung message, yung title. So, nung last third Sunday po ng July, pinag-aralan po natin or naituro po natin yung Abide in Jesus. And praise God kasi marami pong ako na-receive ng mga message na yun pong mensahe na yun ay nakaka-bless at talagang na-touch sila ng message. And praise God dahil ginagamit lamang naman po tayo ng ating Panginoon sa pagtuturo ng kanyang salita. Bakit po ito nabanggit? Kasi kung nandito po kayo last third Sunday ng July, kung narinig niyo po ang mensahe po natin na Abide in Jesus, pinag-aralan po natin sa John chapter 15 verse 1 to 11, ang focus po natin that message or that time is our vertical relationship, which is our relationship to God, our relationship with God. Doon po, kung naalala nyo, pinag-usapan po natin yung Abide in Jesus. Na Jesus is the true vine at sa Kanya po tayo mag-a-abide. And as we abide in Him, He also abides in us. So napakaganda po ng reminder na yun na talagang yung relationship at commitment po ng bawat isa po sa atin ay hindi sa akin, hindi po sa mga leader, hindi po sa church. Ang commitment at relationship at devotion nyo po ay kay Jesus lang. Bakit ko po ito na biglang introduction or biglang reminder po sa umaga po ito? Dahil yung mensahe po natin na yun na John chapter 15, Abide in Jesus, that is a reminder of our vertical relationship. At dito po natin makikita na focus tayo sa relasyon natin sa Diyos. Pero merong pangalawang relationship tayo na kailangan din nating ma-address. And that is our horizontal relationship, which is our relationship with one another. Our relationship as a church, dito po sa atin. Kaya kung makikita niyo po dun sa illustration natin, makaka-form tayo ng cross. Pataas, vertical, yung relasyon natin sa Diyos, yung dealing at devotion natin sa Diyos, at yung pahalang, tama ba yun? Pahalang, horizontal is yung relationship natin sa bawat isa. Bakit? Kasi kailangan po natin maintindihan na no matter kung gaano po natin i-encourage ang bawat isa na tayo ay tumingin kay Jesus, fix our eyes on Jesus, abide in Jesus, kailangan din po natin ma-address yung reality na meron tayong relationship with one another. Tama po? Na nandito tayo para magtulutulungan na lumago tayo sa relasyon natin sa Diyos o mas magbunga pa tayo sa devotion natin sa Diyos. No matter what happen, kung gaano natin i-encourage at sabihan ng bawat isa of our relationship with God, reality din po ng ating buhay Kristiyano is our relationship with one another. Tama po? Para po maintindihan niyo po ito, bigyan ko po kayo ng kwento. Ito pong kwento na ito ay hango sa totoong buhay. Meron pong isang binata. Merong isang binata na buhay siya sa isang bansa, sa isang bayan na kung saan walang equality. Meron silang tinatawag sa bansa na yon na caste system. Or sa atin, ang term natin is inequality. Itong binata na to, nabuhay siya sa bansa na kumbaga lahat hierarchical. Merong rango, merong kailangan pagkakasunod-sunod, at merong, sabihin natin, bias or favoritism. For example, bumaha dito sa Luzon. At kailangan iligtas ang mga nasalanta ng baha, ng bagyo. Sa kanilang bansa po, may yung tinatawag nilang caste system, parang ganito. Bumaha sa atin, apektado tayong lahat, kaso, nung ililigtas na tayo, nung i-rescue na tayo ng local government, uunahin nila yung mga mapuputi. So, kung maitim ka, iwan ka. Ganun po sa kanila. Yun yung tinatawag nilang caste system. Or sa pagkakaintindi natin sa Pilipinas, inequality. Na kumbaga may hierarchy sila na dapat nilang sundin, may hierarchy sila na dapat nilang i-pattern kung ano yung mga ginagawa nila sa buhay. At itong binata na to, magaling to. Inisip niya, kailangan meron kaming solusyon sa inequality ng bansa namin. And then sa sobrang galing, matalinong mag-isip, marunong mag-isip tong binata na to, sabi niya, pag-aaralan ko ang iba't ibang religion para malaman ko kung anong religion ang makakasolusyon sa problema namin, sa caste system, sa inequality. And pinag-aralan niya, nagbasa siya ng mga libro, and then inaral niya kung sino yung mga
religious figure ng mga religion na to. At nung napag-aralan niya yung Christianity, long story short, nung napag-aralan niya yung Christianity, sabi niya, etong religion na to ang makakasolve ng problema namin. Praise God, no? Nakita niya si Jesus, nakilala niya si Jesus, nakita niya kung paano mag-minister si Jesus, at biglang nabanggit niya, etong religion na to ang makakasolve ng problema namin. And etong binata na to, sabi niya, kailangan malaman ko kung ano pa yung patungkol kay Jesus, kailangan ko malaman kung ano yung patungkol sa religion nila, sa paniniwala nila para mas ma-apply namin yun sa bayan namin nang mawala na ang inequality. Ngayon, itong binata na to, pumasok ngayon siya, naghanap ngayon siya sa ng Christian church sa bayan nila, sa barangay nila. And then nakahanap siya ng isang Christian church. At one Sunday, pumasok siya dun sa church na yon, and hoping na malalaman niya na mas lalalim pa siya sa pagkaunawa ng religion, ng Christianity, para magamit niya paglaban ng inequality sa bayan nila. At pagpasok niya dun sa church na yon, habang naglalakad siya dun sa gitna, so nakita niya may mga taong nakaupo, nakita niya may altar, nakita niya na may mga instrumento sa gilid. Habang naglalakad siya dun sa gitna ng church na yon, biglang may sumalubong sa kanya. And then may sumalubong sa kanya, hindi natin alam kung usher, hindi naman niya nabanggit, pero may biglang sumalubong sa kanya, at sabi nung sumalubong sa kanya dun sa church, sabi niya, "Sir, why are you here?" And then sabi nung binata, "I'm here to know more about Jesus." Sabi niya gano'n. And then, sabi nung usher, nung church na sumalubong sa kanya, church member, sabi niya, "Sir, did you not know that this church is for Europeans only?" Sabi niya, "Sir, hindi mo ba alam, etong church namin ay para lang sa mga taga-Europa." "Taga-Europa ka ba?" Sabi nung binata, "Hindi po." "Then hindi ka belong dito." And then habang nag-uusap sila, hindi kailangan, gusto ko malaman, gusto ko maka-attend. Sabi nung sumalubong sa kanya sa church, sabi niya, "Hindi, you're not belong here, you don't belong here." And then dinrag ngayon siya, pinaalis ngayon siya sa church. And then that time, nung umalis na siya, pauwi na siya sa kanila, biglang ang bigat ng pakiramdam niya. Sabi niya, "Bakit ganun? Ito yung nabasa ko about kay Jesus. Tapos ito yung binibigay nila sa akin. Ito yung mga tao who claim to follow Jesus. Bakit ganito yung ugali nila?" And then one time, nung pumasok na tong binata na to sa school, may nagbigay sa kanya ng Bible. Sabi sa kanya, "Bro, basahin mo to, ganyan. Dito malalaman niya si Jesus." And then binasa niya, binigyan siya ng Bible. Binasa niya hanggang sa nakarating siya sa Matthew chapter 5. Alam niyo ba yung Matthew chapter 5? The Sermon on the Mount. "Blessed are ye if you are poor, blessed are ye who are seeking righteousness," yung mga ganun po, mga beatitudes. And then binasa yun ng binata. And then doon that time, sabi ng binata, "Wow, ganito pala yung Christianity. Ganito pala yung totoong Jesus na sinasabi nila." And then, nung nabasa ng binata yung Bible, yung Matthew chapter 5, sinapuso niya at in-apply niya yung katuruan dun sa Matthew chapter 5. At lumipas ang maraming taon, itong binata na to, tumanda na. And then one time, dahil sa sobrang sikat na tong matanda na to, tinanong ngayon siya. Kasi alam yung kwento eh. Alam yung kwento na pumunta siya ng church, tapos gusto niya makilala si Jesus. And then tinanong siya, nung matanda na siya, sabi sa kanya, "What do you think of Jesus Christ?" Sabi ganyan, "Ano po ang naiisip niyo about kay Jesus? Ano pong thoughts niyo kay Jesus?" Sabi sa kanya. And itong sabi ng matanda, nung binata, tumanda na siya, itong sabi niya, "I like your Christ, but I don't like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ." Yun yung sagot niya nung tinanong siya kung anong pagkakaintindi niya, anong thoughts niya about kay Jesus. At kilala niyo po kung sino yung binata na yun? Si Mahatma Gandhi. Kilala niyo po yan? Siya po ang isa sa mga pinaka-influential man in history sa India. Nilabanan niya po ang inequality, nilabanan niya po ang caste system ng India. At hindi na po natin pag-usapan kung anong kwento niya. Pero kung isipin nyo, etong mama na to,
ng makakilala kay Jesus at sa impluensya na meron siya sa India, ano po kaya mangyayari sa India? Ano po ang lesson natin dito? Church, minsan natitisod tayo, hindi naman dahil sa katuruan ng Bible Natitisod tayo dahil sa mga aksyon ng mga kasama natin sa church of those who claim to follow Him. Minsan hindi tayo natitisod sa sinabi ni Jesus kasalanan to or sinabi ni Jesus kailangan natin gawin to. Alam niyo kung ano nakakatisod sa atin? Tayo din. At kapag hindi tayo maingat sa relasyon natin sa bawat isa, I tell you this church, we are not becoming the body of Christ. At alam naman natin yan Diba? Alam natin yung church. Paulit-ulit naririnig po natin dito. Love the Lord your God, love your neighbor. Love the Lord your God, love your neighbor. Love the Lord your God, love your neighbor. Alam natin, tinawag tayo na magmahal. Kaso anong gagawin natin kapag mahirap ang magmahal? We know we are called to love God and love others, but what do we do when loving one another becomes difficult? Kaya nasabi po natin kanina, maybe yung iba sa atin, karamihan sa atin, wala tayong problema sa vertical relationship natin sa Diyos. How about our horizontal relationship? Yung iba sa atin, walang problema sa devotion natin sa Diyos. But how about our relationship and devotion natin with one another? What do we do when loving one another becomes difficult? And I tell you this, hindi po kayo lang, kasama din po ako. Mahirap din ako mahalin, mahirap din kayo mahalin. Pero anong gagawin natin kapag mahirap magmahal? Magtitiis na lang ba tayo? Parang titignan na lang ba natin na, puro tayo positive. Pero what do we do when loving one another? Iba siguro magsasabi, di mamahalin ko na lang yung mahal ako. Di babatiin ko na lang kung sino yung binabati ako. Ito po sabi ng Jesus. If you love those who love you, what credit is that to you? If you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Anong benefit mo kapag minahal mo yung taong mahal ka lang? Anong benefit sa'yo kapag binati mo yung taong bumabati lang sa'yo? Anong benefit nun sa'yo? Hindi na tunay na Christianity. Alam niyo po kasunod ng verse na yan, hindi ko na po sinama sa slide. Ang kasunod po ng verse na yan, this I tell you, love your enemies. Pray for those who persecute you. Ang context ng verse na yun, anong benefit natin pag mamahalin lang natin yung mga kasamang mahal tayo? Anong gagawin natin kapag inaasikaso natin yung mga taong kabati lang natin? Pero kapag hindi natin kabati, wala tayong pakialam. What benefit is that to us? Kaya ang mensahe po natin, ang pag-aaralan po natin sa umaga pong ito, kaya nabanggit ko kanina, what do we do when love is difficult? Kapag mahirap magmahal, ano pong gagawin natin? Hindi na tayo magmamahal? Titiisin na lang ba natin ang bawat isa? Or, pwede po tayo matuto sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos pagdating sa pagmamahal. We have a relationship with God, pero kailangan din po natin ma-address our relationship with one another. Nakasunod po? Okay. Kaya yan po ang ating topic. At ang ating topic po sa umagang ito ay makikita po natin sa Romans chapter 14, verse 1 to 23. Yan, medyo, yung iba naman po, hindi natin pagpopokusan, pero titignan po natin yung buong chapter ng Romans chapter 14 at anong sinasabi sa atin ng ating Panginoon kapag mahirap ang magmahal. Pero bago po yun, bigyan ko po muna ng context yung Romans para hindi po tayo ma-out of context. Kailangan po natin, lagi niyo naman po ako, kilala niyo naman po ako sa ganyan, na bago po tayo mag-aral, binibigay ko po yung overview, yung context, yung background ng libro, para hindi po tayo ma-out of context. Mabilis lang po, ito ang overview ng Romans, ng Book of Romans. At kung kayo po ay bagong Christian, kung kayo po ay naghahanap ng devotion at mababasa sa salita ng Diyos, I recommend Book of Romans dahil kompleto po ito. Makikita po natin ang overview ng Romans sa chapter 1 to 3. Ang topic po dyan ni Paul is sin, kasalanan. In-explain po dyan ni Paul yung kasalanan. Ano yung key verse natin? Sa chapter 1 to 3, Romans 3:23. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Pagdating ng chapter 4 to 6, which yung pinag-aralan po natin kanina sa Sunday School, is dito naman nag-transition na si Paul about salvation. So, topic niya, chapter 1 to 3, kasalanan, 4 to 6, sabi niya, ganito kayo maliligtas. Ito ang inyong kaligtasan.
Ang key verse natin dyan, Romans chapter 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Ngayon, makikita niyo po yung transition. Kasalanan, salvation, pagdating ng Romans chapter 7 to 8, biglang nag-transition si Paul. Sabi niya, okay, ligtas ka na. Ito na yung kailangan mo ngayong maunawaan. You are being sanctified. Dinilinis ka na ng ating Panginoon. Anong verse natin dyan? Sa Romans chapter 7, ano yung ayaw kong gawin, siyang aking ginagawa. Ano yung gusto kong gawin, ay aking hindi ginagawa. And then sabi doon ni Paul, you are being sanctified, ligtas ka na, you have the assurance, Romans chapter 8, that neither death nor life can separate you from the love of God. Ang ganda po, ano? Ang galing po ng ating Panginoon. At pagdating ng chapter 9 to 11, ito naman biglang nag-discuss si Paul about sa sovereignty ng Diyos. And then kung medyo interested po kayo sa tinatawag nating Calvinism, Arminianism, ito po ang verse na yan, our chapter. Sa Romans chapter 9, sinabi ni Paul, tayo ay naligtas because God is sovereign. And then sa chapter 10, sabi ni Paul, na tayo ay naligtas because of our free will. May meron tayong parte, which is yung Romans chapter 10, those who call upon the name of the Lord shall be saved. Pagdating ng Romans chapter 11, sabi ni Paul, God's sovereignty or human responsibility, I don't know. How unsearchable is the grace of God. Ibig sabihin, wala po talagang Calvinism or Arminianism. Sinasabi ni Paul, ito ang alam ko, sovereign ng Diyos, tinanggap ko siya, ligtas ako. At pagdating ng chapter 12 to 16, dito na po nag-transition si Paul. Sabi niya, okay, naintindihan niyo na. Kasalanan, kaligtasan, sanctification, at sovereignty ng Diyos. Pagdating ng Romans chapter 12 to 16, ito na sabi niya, dito kayo mabubuhay. Dito kayo kung paano kayo mabuhay as the people, as the member of the body of Christ. Ano po yung transition ng Romans chapter 12? Therefore, do not be conformed to the pattern of this world, but be renewed in your mind. Yun yung transition. Pagka ng Romans chapter 12 verse 1, nag-transition na si Paul. Ngayon, alam nyong ligtas kayo, sanctified kayo, dito kayo kung paano mabubuhay as body of Christ. And mabilis lang po, kung mababasa nyo po, sa Romans chapter 13, nahati po yun sa dalawa. Ang unang part is about sa government. Kung paano tayo mabubuhay bilang Christian as civilized people under a government. Sa second half ng chapter 13, sabi ni Paul, huwag niyong isipin, huwag kayong mag-focus ng masyado sa pagbabago ng government. Pero mag-focus kayo sa pagmamahal sa bawat isa. Yun yung Romans chapter 13, nahati yun sa dalawa. And then nung sa second part ng Romans chapter 13, yun yung iniwan ni Paul. Magmahalan kayo, magmahalan kayo, magmahalan kayo. Ngayon, kung ikaw naka-receive ng letter ni Paul, binasa nyo sa church nyo, ang lagi nyo maiisip, magtatanong ka, okay, nabasa namin, magmahalan daw tayo. Pero kapag ikaw nag-iisip sa pagmamahal, ito ang tanong mo, paano ako magmamahal kung mahirap magmahal? Diba? About sa government, about sa love. Ngayon, the question is, how can I love if it's difficult to love? And then praise God kasi by the power of the Holy Spirit, ginamit ng Diyos si Paul para isulat yung Romans chapter 14. And that is the topic, kung paano tayo magmamahal kapag mahirap magmahal. Diba? Lagi po natin naririnig, what do we do when we love, but it is difficult to love. At yan yung focus po natin, Romans chapter 14. And I hope nabigay ko po sa inyo yung context para kahit paano alam nyo kung ano yung dadaanan nating verse mamaya. Pero in case na kayo po ay makatulog, in case po na meron po kayong gawin, at in case na hindi po natin matapos yung topic natin ngayong umaga, bibigay ko na po sa inyo yung outline. Okay, para medyo may mapicturean kayo kahit ito man lang, alam ko to. And then ito pong ating outline. When love is difficult, accept one another, abstain from judging, avoid causing others to stumble, and aim to build one another. Yan po ang gagawin natin kapag mahirap magmahal. Tanggapin po natin ang bawat isa. Huwag tayong mang-judge, huwag tayong makatisod ng ating mga kapatid sa pananampalataya, and let's aim through love to build one another. Dali na po tayo? Medyo mahaba-haba po ito, hanggang 2:00 tayo. Unahin po natin, when love is difficult, accept one another.
Tanggapin po natin ang bawat isa. Sabi po ni Paul sa Romans chapter 14, verse 1, "Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions." Sabi ni Paul, tanggapin nyo ang bawat isa, lalo na yung mga tao, yung mga kapatid nyo sa pananampalataya na mahina sa kanilang faith. Ano pong ibig sabihin ng weak in faith? Bigyan ko po muna kayo ng context. Hindi iyan yung bagong Christian. Hindi iyan yung kagagaling lang sa backsliding. Hindi po yan ang context niyan. Ang context po ng weak in faith, kasi yung church po sa Roma, kung yung audience ni Paul, kung saan niyo po sinulat yung Romans, kung para kanino niya sinulat yung Romans, is nakahati sa dalawang uri ng Christian. Meron silang tinatawag na Jewish Christians, meron silang tinatawag na Gentile Christians. Ano ibig sabihin nun? Yung Jewish Christians, ito yung mga naging Christian na galing sa pagiging Hudyo. At alam niyo naman yung Hudyo, kailangan nilang sundan yung 10 Commandments, yung 613 Commandments ni Moses. Kailangan nilang sundin yun. And religiously and strictly. Bigyan ko po kayo ng example. Meron silang batas na every 7th day, bawal kang magtrabaho, it is your Sabbath day. Sa sobrang stricto nila, ganito yung batas nila. Kahit paghugas mo ng mukha, kahit pagmumug mo, bawal. Sobrang strict. Kasi pag nagmumug ka, wino-workout mo yung yung lalabunan mo. So that is still a work. Meron din silang batas sa Hudyo na kapag nakita mo yung manok mo nangitlog sa Sabbath day, patayin mo. Bakit? Kasi nangitlog siya nag-work siya. Nagbigay siya ng itlog ng anak. So, ganun sila ka-stricto. At itong mga Jewish Christian na to, ito yung mga naniniwala na ligtas na kami kay Jesus, pero kailangan namin i-sustain yung aming salvation. Kumbaga, tinanggap namin si Jesus by faith, through faith, pero kailangan din namin na sundin to para mas sure namin na ligtas talaga kami. Yung mga Gentile Christian naman, on the other hand, sila yung mga wala sa linya ni Abraham. Ibig sabihin, sila yung mga hindi Hudyo. For example, tayo, wala naman tayo sa linya ni Abraham. Tayo, by nature, by birth, Gentiles tayo. So yung Gentile Christian, ito naman yung sumasama sa mga Diyos-Diyosan, ito naman yung talagang hindi naniniwala sa Messiah, sa kung ano paniniwala ng Hudyo. At itong Gentile Christian na to, alam nila na ligtas sila kay Jesus. Tinanggap nila si Jesus through faith. Pero ang paniniwala ng Gentile Christians, hindi na namin kailangan gawin yan. Hindi namin kailangan sundin yung mga law na sinasabi nyo sa Old Testament. Ngayon, may away, may division, may argumentation. Sinasabi ng mga Jewish Christian, naligtas tayo kay Jesus, kailangan natin sundin to. Yung mga Gentile Christian, naligtas tayo kay Jesus, pero hindi natin kailangan gawin to. Actually po, ganun sila. At ang sinasabi dito ni Paul na weak in faith is ito yung mga Christian na hindi pa nauunawaan kung ano ang kanilang kalayaan kay Jesus. Ito yung mga naging Christian na hindi nila alam na gagawin ko ba to or hindi? Susundin ko ba to or hindi? Nakasunod po, yun ang ibig sabihin ng weak in faith. Ito yung mga underdeveloped pa, yung kanilang kaunawaan sa pamumuhay bilang Christian. And yun yung sabi ni Paul, accept the one who is weak in faith. Pero i-accept natin, tatanggapin natin ang bawat isa, not for the purpose of passing judgment. Mamaya, titingnan natin kung ano yung sabihin niyan. Pero tingnan niyo po sa verse 2, kung ano sabi ni Paul. Ito yung context, nalaman niyo na kung ano yung audience. Sabi ni Paul sa verse 2, one person has faith that he may eat all things. Sino yun? Gentile Christians. But he who is weak eats vegetables only. May mga Christian sa kanila, ganoon din naman sa atin, di ba? Iba-iba po tayo ng conviction, iba-iba tayo ng paniniwala. At meron sa atin mga nagsasabi, kapag Christian ka, bawal ka na kumain ng dinuguan. Kapag Christian ka, huwag ka na kumain ng baboy. Minsan nagiging extreme pa tayo pag nakita natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya, pag kumakain ng baboy, kumakain ng baboy, ang dumi-dumi niyan. Yung iba naman, may mga Christian naman tayo nakakilala, hindi kumakain ng baboy, puro gulay lang, di ba? Pag ka kumakain ng gulay, hindi ka malustog. Di ba? Paano kung may sakit yung kapatid mo? Di ba? Paano kung may sakit sa puso yung kasama mo? Kumain ka crispy pata.
Hindi hinatid mo kay Lord. Di ba? Ganun tayo magmahal na parang minsan hindi tayo nag-iisip. So yun siya sabi ni Paul dito, na may mga Christian na okay lang sa kanilang gawin to, may mga Christian na hindi naman okay gawin. Pero ang kailangan po natin maintindihan is yung verse 1, to accept the one who is weak in faith. Pero minsan, ang question po kasi sa atin, tinatanggap natin for the purpose of acceptance. Tama? Pag-isipan po natin mabuti. Minsan, kapag sinabi sa atin, tanggapin mo yung kapatid mo, tanggapin mo yung ka-church mo, minsan tinatanggap natin siya for the sake of acceptance. O sige, tanggapin ko kasi member ng church. O sige, tanggapin ko for the sake lang na kasi kasama namin every Sunday, kasama namin every fellowship. Pero minsan, kapag dumating na talaga sa point na yung relasyon nyo bilang church, yung relasyon natin with one another is na-test. Minsan, pumapali. Bakit? Kasi nga, ina-accept lang natin yung bawat isa for the sake of acceptance. Ang turo po sa atin ng Lord, magmahal tayo, then saka natin tatanggapin ang bawat isa. Kapag tinanggap lang kita for the sake na tanggapin kita, minsan papalya yung commitment ko sa'yo. Pero kapag inuna ko na mahalin ka, and then saka kita tatanggapin, mas solid yung relasyon natin dalawa. Kasi yan ang kwento sa atin, yan ang tawag sa atin eh. Love is the greatest evidence and fruit of a Christian. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng love? Sa John 15, alam niyo po yung verse na yan? No greater than this, that He can lay down His life for a friend. Yun yung ibig sabihin ng love. Yung talagang fully invest ka sa tao. Lahat ng emosyon mo, lahat ng sacrifice mo, lahat ng unconditional commitment mo, binibigay mo doon sa iyong kapatid. Sa atin bilang church. Kasi itong problema eh. Minsan, hindi natin nauunawaan kung ano ibig sabihin ng love. Minsan, hindi rin natin alam kung paano tayo magmamahal with one another. Kaya nga may nagtanong po sa akin, sabi niya, Brother Longs, ano sa tingin mo kabaliktaran ng love? Sabi ko, ikaw sa tingin mo ano? Sabi niya, hate? Sabi ko, hindi. Sabi niya, anger? Sabi ko, hindi. Sabi niya, ano kabaliktaran ng love? Kasi sa atin bilang Christian, kung mabasa natin John chapter 15, yung ibig sabihin ng love is binibigay mo yung buong investment mo sa tao. Lahat ng commitment mo, sacrifice mo dun sa tao. Ano kabaliktaran ng love? Hindi hate. Bakit? Kasi kapag hate, nag-i-invest ka pa rin sa tao eh. Di ba parang binibigyan mo pa rin siya ng pansin, nagbibigay ka ng oras para mag-hate ka sa kanya. Hindi rin anger, kasi nagagalit ka sa kanya eh. Minsan nga, yung anger natin, concern pa tayo dun sa tao eh, tama? Parang, nagagalit ako sa'yo kasi ayoko maging ganyan ka, ayoko habang buhay ganyan ka. So may investment pa rin. So ibig sabihin, yung kabaliktaran ng love, hindi hate, hindi rin anger. Ang kabaliktaran ng love, medyo malalim, apathy. Indifference. Ano yun? Ito yung kumbaga wala ka ng kahit na anong emosyon, wala ka ng kahit na anong interest, wala ka ng kahit na anong pake dyan sa katabi mo. Yun ang kabaliktaran ng love. Yun yung parang bagang, for example, nabalitaan nyo, isang ka-churchmate natin na sagasaan ng truck. Ikaw sasabihin mo, wala kang love, apathy. Sabihin mo, sagasaan? Okay. Minsan yung iba sa atin, sagasaan? Praise God. Diba? Yun yung kabaliktaran ng love. Yung wala ka ng pake sa bawat isa. At yun po yung mahirap, to be honest. Minsan may mga nagtatanong sa atin, mahirap ba magmahal kapag ganito, kapag ganyan? Alam niyo po ang mahirap talagang mahalin, yung talagang walang pake. Pag-isipan niyo po, yung walang pake, yung parang diyan ka lang, isipin mo lang yung sarili mo, wala kang pake sa kung sino yung mga kasama natin dito. That is the opposite of love. That is the greatest enemy of love. Kaso ito ang tanong, paano natin malalaman kung nagmamahal tayo? Sige, pag-isipan niyo. Paano yung malalaman kung nagmamahal kayo? Ano yung sign, sabihin natin, ano yung sign na nagmamahalan tayo? Dahil ba maaga tayo sa Sunday service? Hindi rin. Dahil ba nagbibigayan tayo ng ulam kada last Sunday ng buwan? Minsan hindi rin, yung iba nag-uuwi pa eh. Siguro pwede nating ang greatest output ng love natin is hindi natin kinikubo yung bawat isa. Hindi rin eh, parang apathy pa rin eh. Ano ang resulta ng love? Sige, pag-isipan nyo. Paano yung masasabi na nagmamahal kayo? Gusto nyo pang secret? Biblical answer? The greatest output of love is peace. May kapayapaan. Kaya yung mga romantic
romantic na idea sa mundo na parang, kapag nakita mo yung soulmate mo, kapag nakita mo yung talagang mahal mo, titignan yung puso mo, Minsan yung gano'n tayo, na parang, I have butterflies in my stomach. Yun yung iniisip natin, di ba? Parang kinikilig tayo, hindi po. Kapag nakita mo talaga ang tunay na pagmamahal, may kapayapaan sa puso. Na after all this time, you know there's someone who loves you and you love him or her. Bigyan ko po kayo ng kwento. Hindi to kasama sa script ko pero bigyan ko lang kayo ng kwento ko. Ano lang, hiramin ko po yung sinabi sa akin ni Sister Franz. Okay. Pag medyo ano na yung kwento ko, batuhin mo na lang ako. One time po, nagde-date kami. Nagde-date kami na, and nag-usap kami about sa relationship. And then nag-usap po kami one time and then nag-reflect kami sa relationship namin. And biglang sinare niya sa akin one time, sabi niya, hindi naman kasi, bilang context, hindi po kami lagi magkausap. Hindi po kami niyan lagi magka-chat. Especially Monday to Friday. Kasi magkaiba po kami ng schedule. Ako pang umaga, siya pang gabi. Gigising ako, papasok, siya matutulog. Mag-out sa work. And then pagka-out ko naman sa work, pagka-uwi ko, siya magtatrabaho naman, gising naman niya. So hindi kami nagkakatugma ng schedule. Kaya hindi po kami talaga nagkakausap Monday to Friday. Ang ano lang po talaga namin, weekends na to kapag Saturday, Sunday. And then nung nagkausap po kami, one Saturday, and then sabi niya, sobrang tagal po namin, sa mga context po, 8 years. Yan. Yung kalahati nun, pagtatago kay Brother Romel. Yung kalahati nun legal. Para perfect. And then nag-uusap po kami nun, and then sabi niya, sobrang tagal po namin sa relationship, sinabi niya, kahit hindi tayo madalas magkausap, hindi ako nangangamba. Sabi niya gano'n, hindi ako nangangamba na siguro may kausap kang iba or kung nasaan ka. Parang there's a trust na binibigay ko sa'yo. And then sabi niya, siguro parang yun yung output din ng love. Sabi niya, kahit hindi tayo madalas magkausap, I know kapag kailangan kita, nandiyan ka. And that is peace. Diba? Yun yung tunay na pagmamahal. And then sana ganun din po sa atin. Nang sa atin, iniisip natin, kapag nagmahal tayo, hindi yung hinggitian natin yung bawat isa, yung sige. Ang tunay na pagmamahal, yung may kapayapaan po tayo sa bawat isa. Kaya yun yung reflection po natin eh. May kapayapaan ba tayo kapag nagchichismisan tayo? May kapayapaan ba tayo kapag sinisiraan natin ang bawat isa? May kapayapaan ba tayo kapag nagkakagatan tayo, nagsasaksakan tayo? The greatest output of love is peace. Kaso ito pong problema. Minsan, ang iniisip po natin sa peace, uniformity. Okay, sige, may kapayapaan tayo. May kapayapaan tayo kapag pare-parehas tayo. Hindi po. Ang kapayapaan, pagkakaisa. Hindi po pagkakapareha. Magkaiba po yun ha. Ang kapayapaan, pagkakaisa. Hindi pagkakapareha. Hindi yung ibig sabihin, tayo nandito tayo, pare-parehas tayo ng damit, pare-parehas tayo ng expression sa worship natin sa Lord. Hindi po. Ang peace is unity, not uniformity. Bigyan ko po ng example. Sa doctrine, kahit sa doctrine na, pag-isipan, medyo magiging malalim lang po tayo ngayon. Kahit sa doctrine, minsan hindi natin alam kung ano yung kailangan natin pagtuunan ng pansin at kung ano yung bagay na, sige, kung yan ang conviction mo, edi go. Diba? Kaya sa doctrine, bigyan ko po ng example. Meron tayong tinatawag na primary doctrine at secondary doctrine. Yung primary doctrine, ito yung tayo bilang church, kailangan nating tayuan, kailangan nating makipagpatayan. Pero yung mga secondary doctrine, ito na yung pagkakaintindi natin sa bawat isa. Kung yan ang expression mo sa pagsamba ng sa Diyos, yan ang expression mo. That is your conviction. Bigyan ko po kayo ng example, mabilis lang to. Meron tayong tinatawag na essential doctrine or primary doctrine. Ito po, hindi naman po yan lahat, pero example lang po yan. Yan ang mga ilan sa mga kailangan nating tayuan. Trinity. Yan yung mga bagay na kapag hindi ka naniniwala sa Trinity, kapatid, mag-usap po tayo. Deity and humanity ni Jesus. Yung pagka-Diyos ni Jesus at yung pagiging tao ni Jesus, it is an essential doctrine, a primary doctrine. Kailangan pare-parehas tayo dito. Ano pa? Yung pagkamatay ni Jesus at yung pag-resurrect niya. At dito mabasa niyo pa po. Yung isa dyan, authority and inerrancy ng Scripture. Ang pinaka-ultimate authority po natin dito sa church, ito. Pag sinabi nito, na kasalanan yan, kasalanan yan. Pag sinabi nito na gawin mo, gawin mo. Yun ang ibig sabihin ng authority ng Scripture. And then isa pa,
Jesus is coming again. Second coming, alam natin babalik ang ating Panginoon. Diba? Yan po ang mga essential doctrine na kailangan dito pare-parehas tayo. Pero not necessarily sa lahat ng bagay, kailangan pare-pareha. Bigyan ko po kayo ng example, may primary doctrine tayo na tinatawag, meron din tayong secondary doctrine na tinatawag. Ito po, kung familiar po kayo, nabanggit ko kanina, Calvinism, Arminianism. Napakatagal na pong debate niyan. Naligtas ka ba sa sovereignty ng Diyos o naligtas ka ba dahil sa kalayaan mo? Nagtatalo-talo yung mga church dyan. Dito, bigyan na po natin ng liberty ang bawat isa. Kung Calvinist ka, edi Calvinist ka. Kung naniniwala ka sa Arminianism, Arminian ka. Pero ito lang alam ko, pag tinanggap mo si Jesus, ligtas ka. Yun lang. Alam kong sovereign ng Diyos, alam kong meron tayong free will, pero ito lang ang kailangan natin pagfokusan. Those who call upon the name of the Lord shall be saved. Yung iba naman, speaking in tongues, baptism of the Holy Spirit. Kailangan daw mag-speaking in tongues ka para baligtas ka or hindi. Again, ito po yung mga bagay na we can give liberty to one another. Yung iba naman, divorce and remarriage. May mga church na hindi talaga naniniwala sa divorce at bawal magpakasal ulit, tinatayuan talaga nila yan. Meron din naman mga church na okay lang, mag-divorce kayo or okay lang na magpakasal ulit kayo. Again, hindi na po ito yung essential doctrine, mga secondary na ito, na we can give liberty to one another. Gusto niyo po malaman kung anong take ko sa divorce at remarriage? Next time. And then yung church governance, ito pa tinatawag natin, yung mga women pastor. Okay lang ba yung may pastor na babae? O dapat mga lalaki lang? Again, secondary lang po yung marami na yan. Yung timeline, sa primary doctrine, alam natin, Jesus is coming again. Sa secondary, yung timeline ng pagbalik ni Jesus. Meron tayong tinatawag na pre-trib, mid-trib, post-trib. Meron tayong tinatawag na pre-millennial, amillennial, post-millennial. Ang daming mga bagay at term na to. At may marami din mga church na nagde-debate about dito. Pero ito lang alam natin, babalik at babalik si Jesus. Yung timeline, kung paano siya babalik, at kung kailan siya babalik, sa kanya na yun. Okay? Bigyan ko pa po kayo ng examples. Meron tayong primary doctrine, meron tayong secondary doctrine, meron tayong tinatawag na tertiary doctrine. Ito naman yung sa conviction mo, expression mo ng pananampalataya. For example, style of music. Kailangan ba hymnal tayo? Or kailangan ba okay lang yung contemporary? Again, nasa inyo na po yan. It is your expression of worship to God. Basta ito lang alam ko, pag kumakanta ka, dapat ang kanta mo patungkol sa Diyos. Kung mag-worship ka, dapat patungkol sa Diyos, hindi sa atin. Yung iba naman, yung clothes. Yung mga damit natin, yung iba, okay lang ba mag-makeup ang babae or bawal? Meron nga po ako one time, ikwento ko po sa inyo, sa church namin dati, worship service, nagkakantahan, biglang may pumasok na lalaki. Pumasok siya, talagang kitang-kita ko kasi dumaan siya sa gilid ko eh. And then sabi niya, sumigaw siya, Jesus! Sabi niya ganun, bigla siyang lumuwag, Jesus! Tapos pinuntahan siya ng pastor. And then sabi nung lalaki na nakaluhod, pag-pray niyo ko. Tanong ko sa inyo, pag-pray niyo yung lalaki na yun o hindi? Marami magsasabi, pag-pray ko. Ito ang twist. Ano pag sinabi ko, yung lalaki na yun na pumasok sa church at lumuhod at sumigaw, nakahubad? Pag-pray mo? Parang yung baliw yata yan ah. Yun ang kailangan mo natin maintindihan. Wala sa damit kung sino ang ipag-pray natin. Wala sa damit kung sino ang mamahalin natin. Kung talagang tawag ng puso niya si Jesus, we do our best to serve that soul and lead him to Jesus. Okay na doon? Bigyan ko po kayo ng example. Bible translation. Alam niyo po yan. Outspoken po ako dyan. Kung ito, church po natin, kung corporate worship, okay lang, gamitin po natin ang King James. Pero kung kayo, bilang personal reading, devotion nyo, nahihirapan po kayong umintindi ng King James, gamit kayo ng ibang mas mababaw na English translation. Kung hindi nyo pa rin naiintindihan ng English, basahin nyo ang Tagalog. Kung hindi nyo pa rin naiintindihan Tagalog, basahin nyo ang Pinoy version. Meron tayong Pinoy version. At si Jesus nga ay nag-walk sa water. Di ba? Pag di mo pa naiintindihan yan, Taglish na yan ha. Ano po kayo sabihin nun? Wala po tayong excuse sa hindi pagbabasa ng Bible. Kapag naiintindihan po natin yung relasyon natin sa Diyos at naiintindihan po natin ito ay salita ng Diyos, we use every translation we can para lumago po tayo sa salita ng ating Panginoon. Ito, bigyan ko kayong tip. Diba? Dami ko yung sinasabi sa inyong secret Ito, bigyan ko po kayong tip. Alam niyo po kung ano pinaka-best na Bible translation? Sino po malaman? King James ba? O yung
NIV ba, ESV ba, Tagalog ba? Gusto niyo po malaman kung ano pinaka-best na translation sa atin lang to. Ikakat ko to sa video natin. Sa atin lang. Ang pinaka-best na Bible translation, yung translation na binabasa mo. Okay tayo lang? Yung translation na inaaral mo, yung translation na minemeditate mo, at ito mas mahalaga, ang pinaka-best na Bible translation, yung translation na ina-upload mo. Okay tayo? Huwag na natin kagatan tayo sa bawat isa kung anong translation gagamitin natin. We know God's Word is God's Word. Wala tayong excuse para hindi siya basahin. And lastly, may iba naman, dietary lifestyle, movie choices. Ako po personally, conviction ko, hindi po ako nanonood ng horror movie. Natatakotin ako eh. Di ba ako napapaganon eh. Pero yung iba naman, okay lang sa kanila. Sa akin, okay lang yung mga badilan. Yung napapalo sa ulo, napupugutan ng kamay. Okay lang sa akin, pero yung horror, hindi ko po conviction yun. Pero sa inyo, siguro okay lang sa inyong horror. Pero ang lesson lang po natin dito, tanggapin po natin ang bawat isa. Kung yan ang expression nyo, ang conviction nyo sa pananampalataya, then have it as your conviction before God. Kasi yung iba po sa atin, yung acceptance at love natin conditional. O tatanggapin kita kapag parehas tayo ng ganito. O tatanggapin kita kapag parehas tayo ng ganyan. Isa lang po ang condition natin para tanggapin ang bawat isa. Ano po? Verse 3. For God has accepted him. Kung tinanggap ka ng Diyos, sino ako para hindi ka tanggapin? Yun lang. Kung tinanggap ka ng Diyos, sino ako para mag-set ako ng standard na ito yung kailangan mong ma-meet na standard ko para tanggapin kita. Sinasabi ni Paul, magkakaiba tayo. May Gentile Christian, may Jewish Christian, pero regardless, we accept one another kasi yung mga katabi nyo, in-accept na ng Diyos. Kaya we accept one another. Verse 23, pag-aaralan natin, nasa verse 3 pa lang tayo. Ayan, bibilisan ko lang po. Kaya sabi ni Marco Antonio Di Domini, in essentials, ano po yung essential? Binanggit natin yung mga primary doctrine. Sa mga essential na doctrine, magkaisa tayo. Sa mga non-essential, we give freedom, we give liberty. Pero sa lahat ng bagay, charity. Ano po yun? Love. Sa mga essential na bagay, tayo po'y magkaisa. Sa mga non-essential, we give our best to give freedom to one another to express their faith. Pero sa lahat ng bagay, tayo po'y magmahal. Yun po yung sabi ni Marco Antonio Di Domini. Kaya ang topic po natin ulit, ano po? When love is difficult, accept one another. Nandiyan pa po kayo? May 3 points pa tayo. Sabi niya, hanggang alas 2 tayo. Ngayon, naiintindihan nyo, we accept one another. Paano nyo malalaman na tinanggap nyo na ang bawat isa? Ito na. Second point. When love is difficult, abstain from judging. Okay? Pag alam mong tinanggap mo na ang inyong kapatid sa pananampalataya, huwag mo nang husgahan kahit anong mangyari. Makita mo man na mali, makita mo man na magkaiba kayo, magkaiba kasi yung mali sa magkaiba eh. Makita mo man na magkaiba kayo, wala nang judgment. Okay? We abstain from judging. Para maintindihan po natin to, again, marami po akong baong kwento. Bigyan ko pa po kayo ng kwento. Ito po ng senior high school. Yan. Talagang bayad daw, sino yun? Ayan, ito po ang itsura po namin ng senior high school. And by the grace of God, mag-asama na po kami ni Sister Franz na nagagamit po ng Lord sa pag-minister sa mga kaklase po namin. Yan po yung time na nagtatago pa po kami kay Brother Romeo. Okay, siguro po yan. And then, ito pong ano namin, ministry po namin. So yung po yung mga kasama, actually hindi pa po kami kompleto niyan, marami pa po kami mga kasama. Kung nakikita niyo po, kung pamilyar po sa inyo yung dalawang mukha, yung naging guest singer po natin nung Love Banquet, kung kanala niyo po yung mukha nila. Ayan. Ngayon, ano pang kwento nito? May umahaba na tayo eh. Ang kwento po nito, one time nag-minister po tayo sa school po namin, and by the grace of God, nagamit po tayo. And meron po kami kasama sa fellowship na 3 beses na po namin hindi nakasama, na parang absent siya, ganyan. At ako, bilang leader po ng fellowship, ng ministry, syempre, kailangan kong kamustahin, kailangan kong i-follow up kung kamusta yung ano namin, yung kapatid namin sa pananampalataya. And then, one time, nung nasa school na kami, wala, absent pa rin. Yung isa dyan, absent. And sabi ko, hindi ako ma-attend sa ano yun sa fellowship namin Diyan absent na rin 3 beses. Sabi ko, nagtanong-tanong na tuloy ako. Nagtanong ako sa kaibigan, siguro kaibigan niya to.
tinanong kong ganyan, hindi na umakaten si ano, backslider na ba yun? Yung tanong ko hindi na umakaten si ano, backslider na ba yan? Hindi ako sinagot nung kaibigan niya. Sabi ko, bastos to. Hindi, lipat ngayon ako sa kaibigan niya rin, na siguro feeling ko close niya. Sabi ko, hindi na umakaten si ano, sa fellowship natin. Backslider na ba yan? Ginawa ba naman tumayo? Lumipat ng upuan? Sabi ko, bastos to ba? Then lumapit ako sa best friend nung absent. Nung pinapalo namin, lumapit ako sa best friend. Sabi ko, ito talaga, makakuha na ako ng sagot dito. Sabi ko, di na umakaten si ano. Backslider na ba yun? E dito sabi ng best friend niya, Doms, na-aksidente yung magulang niya, nasa ospital. Boom! Para akong sinuntok. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Ang ganda ng intention ko na ma-follow up siya. Pero minsan yung approach ko hindi maganda. Parang ginajudge ko siya, porket ba absent siya, backslider na agad. And then sabi ng best friend niya, ganun sabi niya, Doms, na-hospital Anong gagawin mo? Ba't sabihin mo backslider? Baka mamaya inaasikaso yung magulang niya sa hospital. And then bigla ako nung natutunan. Minsan, ang temptation talaga kapag nag-ministry tayo, iniisip natin, for example sa akin, kung nakikinig po kayo, ang temptation, maisip ko na kayo naglilingkod sa akin. Na parang kailangan, servant ko kayo, ako yung Lord niyo. Ano pong lesson? When love is difficult, abstain from judgment. Bakit? Kasi kailangan po natin maunawaan, hindi po kayo servant ko, at hindi po ako yung Lord niyo. Isa lang po ang Lord natin, si Jesus. Kaya dito, sabi po ni Paul, dumiretso siya sa verse 4. Sabi ni Paul, who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls, and he will stand, for the Lord is able to make him stand. Anong ibig sabihin po ng verse na to? Simple lang. Bakit ka mong judge ng mga kapatid mo? Hindi naman ikaw yung Lord nila. Bakit mo rin sila i-judge? Hindi naman sila servant mo. Ano po ibig sabihin nun? Magtulungan po tayo at magmahalan para mag-devote po tayo at mag-commit to one Lord, Jesus Christ. Okay po tayo doon? Kaya when love is difficult, kapag tinanggap mo yung kapatid, ito ang ebidensya. We abstain from judging one another. Sa verse 5, sabi po ni Paul, one person regards one day above another. So ibig sabihin, sabi niya, kung ito ulit, may Jewish Christians, may Gentile Christians. Pero ito lang, kung ito ang conviction mo, kung ito ang pagkakaiba-iba natin sa pananampalataya, each person must be fully convinced in his own mind. Yun yung sinasabi ni Paul, kapag mahirap magmahal, at kung ito ang kwento natin, ito ang expression natin sa pananampalataya, tanggapin po natin ang bawat isa. Kung yan ang conviction mo, be convinced in your own mind, that is your worship to God. Pagdating po ng verse 6, hindi po natin ito pag-uusapan. Ang sinabi lang po dito ni Paul, may mga tao na sensitive sa Sabat, may mga taong hindi. May mga taong kumakain ng ganito, may mga taong hindi. Again, pagkakaiba-iba in our diversity, pero sabi ni Paul, verse 7, ito lang kailangan natin maintindihan sa conviction, for not one of us lives for himself, and not one dies for himself. Kung yung conviction mo, sa expression mo ng relasyon mo sa Diyos, hindi mo naman yan ginagawa para sa iyo. Hindi mo rin yung ginagawa para dyan sa katabi mo. Ginagawa mo para sa Diyos. Kaya ito yung highlight ng verse natin kanina. Whatever happened, kung mabubuhay ka para sa Diyos. Kung mamatay ka para sa Diyos. Tapos. Yun lang. Kaya we don't judge one another. Bagkus, tulungan natin ang bawat isa na mamuhay at mamatay para kay Jesus. Okay tayo dun? Kasi sabi ni Paul sa verse 9, Christ died and lived again that He might be Lord. Ano ibig sabihin nun? Sa lahat ng pagkakaiba-iba natin, ito ang pinaka-priority. Jesus Christ died and rose again. Tinanggap mo ba siya? May relasyon ka ba sa Kanya? Naniniwala ka ba na ang kaligtasan mo kay Jesus at hindi sa mabuti mong gawa? Yun ang focus natin. If you know that Jesus Christ died and rose again for you, doon tayo focus sa relasyon mo sa Diyos. Hindi yun sa pan-judge natin sa bawat isa. Kaya sabi ni Paul, for we all stand before the judgment seat of Christ. Walang halaga ang pang-judge natin sa bawat isa.
Ang mahalagang mang-judge lang sa atin, pag hinusgahan na tayo ng Diyos pagkamatay natin. Okay? Kaya gaya ng sabi ni Paul, di ba? Verse 4, bakit mo kayo husgahan? Hindi naman kayo yung servant ko. Hindi naman din ako yung Lord nyo. Ang pinakamahalagang panghusga na kailangan nating pagtuunan ng pansin, yung panghusga sa atin ng Diyos. That is a reflection. Pag namatay ka kapatid, diretso ka kay Lord, the judgment seat of Christ. Ano sa tingin mo sasabihin niya sa'yo? Yun ang importante. Hindi yung pag-judge natin sa bawat isa. At kaya yung conviction natin, hindi to pass judgment. Ang conviction natin, before we stand at the judgment seat of Christ, we will give accountability to God. Kaya kasabi ni Paul, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall give praise to God. Kasi si Lord ang pinaka-importante. Pagdating ng verse 12, one of us will give an account of himself to God. Again, when love is difficult, don't judge one another. Focus ka sa relasyon mo sa Diyos. Kung may nakita kang pagkakamali, i-approach mo ng maayos. Mamaya pag-usapan natin. And then, kung meron kang nakitang hindi ka agree, matuto ka sa bawat isa. Kasi kung pare-parehas tayo, parang ang boring naman nun. Parang wala tayong matututunan sa bawat isa. Kaya I praise God for our diversity. Because that is where we learn from one another and love one another. Bibilisan lang po natin ang konti. Ano pong topic natin? When love is difficult, accept one another, abstain from judging. At ngayon, naintindihan nyo na, huwag na natin husgahan ng bawat isa. Pero ito rin, kailangan nating reminder. Hindi mo nga hinuhusgahan, tinitisod mo naman. Wala din pinagkaiba. Kaya, when love is difficult, third point po natin, avoid causing others to stumble. Again, iba po sa atin, hindi natin ginajudge, pero natitisod naman sa action natin. Natitisod naman sa pananalita natin. Wala rin love. Diba? Kaya sabi po ni Paul sa verse 13, not to put an obstacle or a stumbling block in a brother's way. Hindi mo nga siya i-judge, pero kapatid, mag-ingat ka rin, baka matisod mo siya. Okay? Bigyan ko po kayo ng kwento. Dami kong bakang kwento, no? Naalala niyo po yan? Picture na yan? Sa mga youth? Yan. Masakit sa ulo, pero masaya. Okay? Yan pong picture natin na kami po nagkaroon ng inter-church fellowship sa Antipolo. Sa Antipolo, and by the grace of God, nakakilala po kami ng ibang mga Christian, at isa rin po sa nagawa namin, nakita po ng mga youth na yung ibang culture naman ng church. May mga drums, may mga palakpakan tayo girls, palakpakan tayo youth, mga ganyan. And then one time, nung kami po ay nag-reflection sa youth po namin, ganun po namin kasi yun yung ano namin lagi po namin ginagawa pag nakaka-experience sila. Kamusta experience mo? Kamusta ganito? Anong feedback mo? Ganyan. And then yung iba nagsabi niya, masaya naman, gano'n, and maraming naging kaibigan. Pero yung iba po sa isang youth sa inyo, hindi ko natuturo kung sino, pero kilala mo na kung sino ka. Yung isang youth sa inyo, nag-share siya, sabi niya, medyo naiilang ako nung nag-worship, sabi niya gano'n, medyo naiilang ako nung nag-worship, kasi hindi, syempre tayo Baptist, di naman po tayo sanay pumalakpak, di ba? Wala naman, di naman po sa culture natin yun. Pero sa kanila kasi, talagang may palakpakan. And then yung isa po sa church, ay sa isang youth, sabi niya, medyo naiilang ako na mag-worship kasi nga parang palakpakan. Palakpak tayo church, palakpak tayo Lord, parang ganyan. And then sabi niya, hindi niya alam kung papalakpak ba siya or hindi. And sabi nung nung youth na yun, ngayon, nung tumingin ako kay Kuya Doms, di ba? Parang naging kasalanan ito. Pero nung tumingin ako kay Kuya Doms, nakita ko siyang pumapalakpak, pumalakpak na rin ako. Sabi niya gano'n, pumalakpak na rin ako. And then, kasi that time din naman, nung nag-worship kami, pumapalakpak din naman ako, pero hindi naman yung sobrang lakas. Parang palakpak lang din. And doon pa naisip, gaya nung sa kwento ni Mahatma Gandhi, minsan tinitignan natin yung bawat isa. At kung ano yung kilos ng mga kapatid natin sa pananampalataya, is either matitisod tayo or mabibuild natin yung bawat isa. Ngayon, iniisip ko, nung tinignan ako ng youth na yun, na pumapalakpak, nagtisod kaya siya. Nung sinabi ng youth sa akin na nakita ko si Kuya gusto malakpak, kaya pumapalakpak na rin ako. Kasi in my conviction ko, hindi po masama ang pagpalakpak sa Diyos. Hindi po masama ang pagpalakpak sa pag-worship natin sa Diyos. Again, that is my personal conviction. Kaya okay lang sa akin na pumalakpak ako that time. Nung tumingin siya sa akin, pumalakpak na rin ako. Sabi ko, iniisip ko, Lord, sana hindi ko siya natisod. Hindi ko siya na, in a way na, kinu-question niya yung pananampalataya niya, expression niya bilang Baptist. Ngayon, iniisip ko, kung nag-headbang siguro ko, siguro doon ko siya matitisod. Kung pumadyak ako doon, di ba?
bawat isa. Pero wag din po natin itisod ang bawat isa. When love is difficult, let us not cause others to stumble. Kaya sabi ko ni Paul, sa verse 14, ito lang ang conviction niya. Kung itong pagkakaintindi mo, ito ang tama sa expression mo sa pananampalataya, ito sa'yo. Kung hindi, edi hindi. Yun lang. Love one another, we abstain from causing others to stumble. Pero ito po ang mahalaga. Naintindihan niyo na meron tayong iba't ibang conviction sa bawat isa. Naintindihan niyo na meron tayong iba't ibang expression. At minsan, mahirap mahalin ang bawat isa. Ito po sabi ni Paul, do not destroy with your food him for whom Christ died. Ibig sabihin, dahil naintindihan niyo na meron tayong conviction, huwag sana yung conviction mo makatisod sa iba. Parang ganito yan. Kung meron kang conviction, at kapag ginawa mo yun, makakatisod ka ng kapatid mo sa pananampalataya, huwag mo nang gawin. Okay? For example, nag-worship tayo dito. Nakita niyo ako, nagtaas ng kamay. Okay, sweeter Jesus. Okay. Kung nakita niyo ako dito, and then makikita niyo ba? Baliw siguro. Kapag sumayaw ako dito, habang nag-worship sa Diyos, and then alam ko matitisod ko kayo, huwag mo na lang gawin. Diba? Bigyan ko na example. Hindi ko na sinama sa slide kasi medyo hahaba tayo. Hahaba pa. Ngayon, hindi ko na sinama sa slide. Basahin niyo na lang assignment niyo. 1 Corinthians chapter 8. Ganda ng kwento na to. 1 Corinthians chapter 8. Si Paul, in-invite sa isang fiesta. Di ba? May fiesta tayo. Si Paul, in-invite sa fiesta. And then si Paul, nagdala siya ng bagong Christian. And then, pumunta sila dun sa fiesta na yun. Yung nag-invite kay Paul sa fiesta, unbeliever. Hindi nakakakilala sa Diyos, walang relasyon sa Diyos. And then sabi ni Paul, inalok sila nung nag-invite sa kanila na kumain. Ngayon po kasi dati, hindi ko po alam kung ganun ngayon, pero dati po kasi kapag fiesta, may kainan. At yung pagkain na hinahain sa fiesta, inaalay sa Diyos-Diyosan. Actually po, kaya ngayon, kaya sabi ni Paul, ang conviction ng mga Jewish, hindi tayo kakain ng pagkain na kinakain, wini-worship o inaalay sa Diyos-Diyosan. And then, in-invite sila ng unbeliever. At si Paul may kasamang bagong Christian. At pumunta sila doon. Ngayon, inalok sila, kain kayo brother. Ang isip ni Paul, sinong i-o-offend ko? I-o-offend ko ba yung unbeliever na nag-invite sa akin at naghain ng pagkain namin? Or, i-o-offend ko yung kasama kong bagong Christian. Kumbaga, sabi ni Paul, sino ang matitisod? Yung unbeliever na tatanggihan ko? O hindi, brother, hindi kami kumakain ng ganyang pagkain. Or, yung kasama niya na Christian na bago, na kapag kumain siya ng pagkain inaalay sa Diyos-Diyosan, baka matisod yung kasama niyang bagong Christian. Ang sunod, yun yung kwento. Yun yung dilema ni Paul. Sinong i-o-offend ko? Sinong matitisod sa kanila? Pag-isipan nyo, sino? Iba sa atin, wow, sarap, okay lang yan, ang believer. Pag-pray ko na lang, Lord, linisin mo itong pagkain. Kasi ganun tayo, di ba? Pero ito sabi ni Paul, 1 Corinthians chapter 8, basahin nyo. Sabi ni Paul, I'd rather offend the unbeliever than my brother in Christ. Sabi ni Paul, okay nang tanggihan kita. Kasi hindi ko naman alam kung tatanggap ka kay Lord. Ito, tumanggap na kay Lord. Seryoso sa relasyon niya sa Diyos. At kung gagawin ko yan, matitisod ko siya, huwag ko nang gawin. Yun sinasabi dito ni Paul. Sa conviction natin, sa pagkain, sa kung ano-ano mang conviction, huwag nating sirain ng bawat isa kasi yung kung katabi nyo, namatay na si Jesus para dyan. Sino ka para sirain sila at hindi sila ihatid kay Jesus? Pag-isipan po natin mabuti. Kaya sabi po dito ni Paul, verse 16, do not let what is for you a good thing be spoken of as evil. Ano po sabi dito ni Paul? Kahit na sobrang ganda, kahit na sobrang tama ng conviction mo, kung mali yan ang approach, mali din. Okay? Kung mali ang approach, kung tama ang intention mo, pero mali the way kung paano mo siya i-express, the way kung paano mo i-approach, mali pa rin. Kasi kahit gaano kaganda ang conviction natin, pag mali ang approach, we think, we believe, mali pa rin yung condition. Bakit? Kasi walang love. Yun sinasabi ni Paul. Kaya sa verse 17, napakaganda pong reminder. Sabi ni Paul, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Sabi po dito ni Paul,
Yung kaharian ng Diyos, hindi naman about sa conviction mo eh. Hindi naman kung gusto mong kumain ito, gusto mong kumain yan, or gagawin mo to, magtataas ka ng kamay, ganitong style of music, ganito, or ganitong translation, or ganito. Hindi yan about doon. Ang kaharian ng Diyos is tayong lahat as a body and bride of Christ. We are heading towards righteousness, peace, and joy. Kaya when love is difficult, tanggapin po natin ang bawat isa. And when love is difficult, we abstain from judging. And when love is difficult, huwag po nating itisod ang bawat isa. And lastly, when love is difficult, aim to build one another. Ito mabilis lang po ito. Kasi parang summary na po ito ng sinabi ni Paul. Sabi ni Paul, in this way, serves Christ as acceptable to God and approved by men. Ngayon, intindihan niyo na. Tanggapin yung bawat isa, huwag niyo i-judge ang bawat isa, huwag niyo itisod ang bawat isa. Build up one another. Okay? Magtulungan po tayo, church, magmahalan po tayo ng genuine para maihatid po natin ang bawat isa kay Jesus as His bride. Kaya po sabi dito ni Paul, paano natin i-build ang bawat isa? Again, summary na lang po ito. Sabi ni Paul, do not tear God's word. Huwag niyong sisirain ang kilos ng Diyos sa bawat isa kasi si Lord ang kumikilos sa bawat isa. Philippians 1:6, for He who began a good work in you shall complete it. Ngayon, kung alam kong kumikilos ang Diyos sa inyo, kasi sinisira ko kayo dahil sa conviction at standard ko, hindi ko ginagawa ang gawain ng Diyos. Ano ba? Sabi ni Paul, summary, do not stumble one another. Huwag niyong itisod ang bawat isa. Huwag niyong i-condemn ang inyong sarili at ang iba. Kung nakita niyo, uy, ganito siguro siya mag-express ng faith, parang mali yung akin ah. Hindi po, wala pong condemnation sa conviction natin. Again, that is your expression of worship. Ito pong mahalaga. Have your conviction in love, not in sin. Kung meron ka mang conviction na gagawin na panghahawakan sa buhay mo, gawin mo yan sa pag-ibig at pananampalataya mo sa Diyos. Kasi kapag ginawa mo at nakatisod yan sa iba, yung conviction mo, kasalanan. Because you stumble your brother. Sabi nga po ni Jesus sa Matthew 8:18, kung mababasa nyo, kung sino man ang magbibigay at magpapatong ng striktong tradisyon sa aking mga anak, mabuti na siya ay bigyan ng pamatong, itali at itapon sa dagat. Gusto niyo? That is our warning. That is our caution. Don't stumble one another. Again, when love is difficult, kapatid, accept one another, abstain from judging, avoid causing others to stumble, and aim to build one another. 5 minutes, meron pa po kayo isang kwento. Alam ko medyo mahaba na. Medyo nagugutom na kayo, pero isang kwento pa. Napakaganda po ng kwento na to. Meron po isang kwento. Kilala niyo po ba to? Si John Wesley. Hindi ko na po siya papakilala. Pero si John Wesley is isa sa mga writer at hymnal writer na mga sinusulat po natin. At si John Wesley, siya po ay founder ng Wesleyan. Alam niyo po yung Wesleyan? Hindi niyo po siguro siya kilala, pero kapag binanggit ko po yung pangalan nila ngayon, ang Wesleyan po ay Methodist. Si John Wesley po ang founder ng Methodist movement. At meron isang panaginip si John Wesley. Panaginip, vision, whatever you call it. Merong panaginip si John Wesley. Ang panaginip ni John Wesley, siya daw ay nasa gate ng langit. Nasa gate daw siya ng langit. And then nakita niya maraming mga tao nakaputi, papasok dun sa malaking gate sa langit. And then nagtataka si John Wesley, sabi niya, sino tong mga to? Ang dami nila. Ngayon, merong isang anghel na nakatayo dun sa gilid. Pinuntahan ngayon ni John Wesley. Sabi niya, Sir, who are these people? Sabi niya, sino tong mga tao na to na papasok sa gate ng langit? Ang dami nila. And then sabi ni nung anghel, sabi ni John Wesley, tinanong niya, are these Wesleyan? Parang ibig sabihin, Methodist. Tagasunod niya, Wesleyan. Are these Wesleyan? Sabi ng anghel, hindi. Are these Presbyterian? Presbyterian, ibig sabihin, Calvinist. Tagasunod ni John Calvin. Are these Presbyterian? Sabi ng anghel, hindi rin. Are these Lutheran? Tagasunod ni Martin Luther. Sabi ng anghel, hindi rin.
Are these Baptist? Sabi ng anghel, hindi rin. And then biglang nalulungkot naman si John Wesley. Sabi niya, are these Roman Catholic? Ayaw banggitin kasi kalaban nila yun eh. Are these Roman Catholic? Sabi ng anghel, hindi rin. Sabi ni John Wesley, sino sila? Sino itong mga tao na to? Sabi ng anghel, doon, punta ka doon. Baka nandun sila, madami sila doon. Ngayon yung anghel, sa panaginip ni John Wesley, hinatid siya ng anghel sa gate ng impyerno. And then meron doon nagbabantay on duty ng demonyo. And then tinanong ni John Wesley, narinig niya kasi habang naglalakad siya eh. Narinig niya, ang daming nagsisigawan, ang daming umiiyak, tulong, tulong. And then ito si John Wesley, tumakbo siya dun sa demonyo. And then sabi niya, who are these people? Are they Wesleyan? Sabi ng demonyo, marami sila dito. Are these Presbyterian? Oo, marami sila dito. Are these Lutheran? Oo, marami sila dito. Are these Baptist? Oo, marami sila dito. Masaya si John Wesley. Are these Roman Catholic? Marami sila dito. And then nabiglang nalungkot si John Wesley. Sabi niya, lahat ng mga taong to nandito, mga kilala ko nandito sa impyerno. Takbo ngayon ulit siya. Pabalik dun sa anghel, sa langit. Sabi niya, uy, maraming mga tao dun. Sabi niya, nandun yung mga Lutheran, nandun yung mga Baptist, nandun yung mga Roman Catholic. Sino tong mga taong tong nakaputi na papasok ng langit? Sabi sa kanya ng anghel, hindi ko naman alam kung ano yung mga binanggit mo eh. Hindi ko alam yung Lutheran, hindi ko alam yung Wesleyan, hindi ko alam yung Baptist, hindi ko alam yung Roman Catholic. Pero kilala ko itong mga to. Sabi ni John Wesley, sino itong mga to? Sabi ng anghel, Christians. They are the one who are redeemed by the blood of Christ. And then pagkagising ni John Wesley, sinulat niya yung panaginip niya at binigyan niya ng commentary. And sabi ni John Wesley, this I realize, walang denomination, walang sectarian sa langit, kundi those who accept Jesus as their Lord and Savior. Bakit po ito nabanggit? Kasi may kwento si John Wesley nung natagpuan nila yung Methodist movement, kasama niya yung kapatid niya, si Charles Wesley. Kaso ito yung naging problema. Nung umuusbong na yung Methodist movement, yung kapatid ni John Wesley, si Charles Wesley, bumalik sa dati nilang denomination, sa Anglican. Si John Wesley nagpatuloy sa Methodist. Si Charles Wesley bumalik sa Anglican. At may pagkakataon na hindi tinanggap ni John Wesley yung sarili niyang kapatid bumalik sa dati nilang denomination. Pero nung naintindihan niya, nung nagkaroon siya ng ganung panaginip, doon niya naintindihan, walang denomination. Ito ang mahalaga. Magkakapit kami ng kamay ng kapatid ko, ginagawa namin ang pinapagawa ng Diyos, praying that He find us faithful. That is the only lesson. Church, we have conviction with one another at minsan mahirap ang mahalin ng bawat isa kasi iba-iba tayo. Pero again, when love is difficult, we accept one another, hindi po natin i-judge ang bawat isa, hindi ba ititiso ng bawat isa, and let us aim to build one another. Kung meron po kayong iuuwi sa umaga pong ito, sa dami-daming kwento, dami-daming binanggit ko dito sa unahan, ito lang po. Unity, not uniformity, is what holds the church together. Ang ating pong pagkakaisa, hindi pagkapare-pareha. Pagkakaisa sa pagmamahal. Okay po tayo doon? Kaya again, when love is difficult, accept one another, abstain from judging, avoid causing others to stumble, and to build one another. Cross, vertical relationship natin sa Diyos, horizontal relationship natin with one another. Tayo po yung mananalo.